Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India! Sa video na to, ako ang maganda at ako ang bida. Afi, wag kang kontra. So, nagbunga na nga guys ang pagpapapansin ko sa Bella Amore. Pero more than pagpapapansin guys, talagang dito nag-umpisa yan. Naalala niyo ba ito yung video na to guys? Yung sinabi ko sa inyo, hindi na ako nakakatulog. Tapos kung ano-ano na nilalagay namin ni mami, nilalagay ng lemon. Kasi hindi ako nakakatulog sa kate. Hanggang umantong na nga ako sa pagkapanot. Napapansin niyo yan noon, pero hindi ako kumikibo dahil nga ini-stress ko din yan. Hanggang nakita ko nga to, si Bella Amore, nagba-viral siya sa TikTok noon guys. Yung sa kambal guys, na may psoriasis sila, ang pati din ng ulo nila, tas eto lang ginamit nila. So sabi ko sa kapatid ko, ay ibilir niya nga rin ako. At nung ginamit ko nga siya guys, ay talagang natuwang-tuwa ako dahil nahinto yung pagkati ng ulo ko, nakakatulog na ako ng mahimbing, at yung balakubak ko guys, nawala na siya. At kitang-kita nyo naman yung buhok ko ngayon guys, ay talagang malago-lago na. Medyo dry lang kakapakulay ko. Pero lumago-lago na siya talaga. Sa sobrang saya ko nga guys, ay pina-affiliate ko siya sa TikTok kasi ako guys, ako yung tipo, alam niyo ba, eto ang totoo. Madaming nag-offer sa aking brand. Pero, ang dami kong tinanggihan. Yung iba sasabihin niyo sa akin, tanga-tanga kay Elena. Ba't mo tinanggahan? Sasabihin niyo sa akin, guys, masyado kang maigo, Elena. Pero ito na nga, guys, dumating na nga ako sa point na napansin na nila ako dahil nga, ang dami ko ding na-impluwensyahan sa inyong bumili nito. Which is, ang dami ko nakikitang feedback na umepek din talaga, and I'm so happy to help everyone na follower ko na makati din yung ulo. At ito nga, guys, so first time ko magpo-photoshoot. Alam niyo naman guys, na hindi talaga ako pang fierce or pang Viva Max. Kaya, nung nakita ko yung team sa Viber, ay natatawa talaga ako. At pinagpaalam ko naman to agad sa aking mga in-laws. Sinend ko nga kay mami yung parang team guys. At sabi niya nga sa akin, okay lang daw kahit magpanty pa ako. Kasi nga, gustong-gusto niya yung magmo-model-model ako guys. Syempre, para may makwento na naman siya dun sa mga kapitbahay at sa mga kamag-anak namin. At ito nga guys, ang pakaitim ng tuhod ko, no? Lately nga guys, nababash talaga ako dyan sa tuhod ko. At wala naman akong magawa guys eh. Kaya talaga yung yung resultahan ng pagpayat ko. Dati naman guys, nung chubby-chubby ako, walang nagsasabing maitim tuhod ko. Ano kasi yan guys, sa sobrang bilis kong pumayat, hindi naman bilis, 6 months. Sobrang laki ng pinayat ko guys. Yung mga extra skin ko sa legs, sa tuhod, ganyan, nag-shrink yan dyan sa tuhod ko. Kaya nagkikreate siya ng illusion na maitim siya. Pero pag binibend ko naman siya, hindi siya yung maitim na may itim talaga guys, hindi. It's just that, sa sobrang laki ng pinayat ko guys, dyan lahat yung mga extra skin sa tuhod. Pati nga yung braso ko, napapansin nyo guys, laylay. Syempre guys, pag pumayat ka ng malaking payat, saan mo dadalhin yung skin? So, it will take siguro years or months pa bago pa mag-settle yung skin ko. Kasi nga, malaki yung pinayat ko, be. Ganun talaga yung mga malaki pinayat, B. Kaya common sense sana yan. Kaya ba't nag-explain na naman ako? Kasi hirap naman kasi mag-vlog-vlog eh. Lahat na lang, hindi lahat nakakagets eh. Kaya kailangan i-explain mo one by one. At ito nga guys, panoorin yung ka-awkwardan, kahihiyan na pinagkagawa ko. Talagang sorry po talaga sa production team kasi nahirapan sila guys sa ukot kong likod. Simula kasi nung nanganak ako guys, ay talagang ukot ako eh. Ewan ko, part ba ng pagiging nanay yun? Dati hindi parang model-model ako, pero ngayon ukot talaga ako. Hindi ko malaman kasi siguro pag nagbubuhat din ng bata, siguro result na din ng pagiging nanay yan eh. Kaya nga ngayon guys, umiinom ako ng mga supplement para sa buto, ganyan. Tapos di ba nag-try din ako ng braces sa likod. Hindi naman umipek sa akin kasi ang cutting niya sa likod eh. Tapos ayan nga guys, puro na nahihiya talaga. Itong part na to guys, proud na proud yung asawa ko, pero ako hiyang hiya ako dyan. Hiyang hiya. Hindi ako confident at first. Sobrang hindi ako confident. Kasi, alam nyo, sobrang introvert ko talagang tao. Sa personal, marami magsasabi niyan. Pag nakikita niyo ako sa personal, iba yung aura ko kasi sobrang mahiyain nga ako sa personal, guys. As in. Tapos sobrang introvert ko. Tahimik lang ako sa personal, guys. Kahit teacher ako, guys. Discussion, pero hindi mo ko makikipag-mingle sa mga student. Kasi ano nga ako, introvert. Gusto ko tahimik lang, ganun. Parang di kayo maniniwala. Wag na nga. Tapos guys, nung nilugay yung buho ko, feeling ko ako nag-confident, ganun guys. Kasi nga nung una nahihiya ako, parang hindi siguro ako confident na nakataas buho ko. Kasi hindi ako confident na nakatali yung buho ko, diba? Tapos, napapansin ko nga guys, nahihiya na rin ako dito sa mga tao. Kasi ang tagal-tagal. Hindi nila makuha yung angle ko, hindi nila makuha yung mukha ko na maayos. Kasi nga nahihiya ako, guys. Tapos hindi ako marunong tinuturuan nila ako mag-pose yung kamay ko. Maraming problema sa kamay ko, matigas yung kamay ko. Kailangan pang maarte daw. Tapos ito nga, dumating yung CEO ng Bella Amore, si Ma'am AJ. Sobrang pretty. Mukhang Barbie sa personal, guys. Tingnan nyo, nangitim tuloy yung tuhod ko lalo. Apakaputi kasi.
That kasi ma'am, di ka na dumating dito kasi lalong umitim yung tuhod ko dito. Charit lang. Nagulat nga yan sila guys, nung nakita nila ako sa personal at sobrang mahiyain ko. As in, mahiyain talaga ako, B. As in, sobra. Sagad sa buto. At hindi sila din naniniwala kasi nanonood sila ng vlog ko. I think lahat ng tao di maniniwala na mahiyain ako. Unless makita nyo ako sa personal. Tapos ito nga guys, ayan na, nabibuild ko na yung hindi na ako nahihiya. Pero nahihiya pa rin ako niyan sa loob-loob ko niyan guys, yung part na yan. It's just that, nahihiya talaga ako sa mga tao na napapagod sa akin. Kasi syempre, pag di ako umayos, hindi kami matatapos. Kaya inaayos ko na kahit nahihiya ako, ganyan. Natututuloy ako mag-smile ng maliit lang. Kasi tinuturo sa akin ni Adi yan eh. Lightan mo lang smile mo lang. Ang laki ng bunganga mo. Nagulat nga din ako guys, nung nag-comment kayo na yung kaakala nyo ay minomodel ko yung mga sabong panlaba dahil may mga sampayan. B, hindi. Ang team kasi neto is, chismosa representative. Parang ganun guys. Charis lang. Kaya may sampayan, alam niyo mga chismosa, naglalaba, nagchichismisan. So, ganun sana yun eh. Hindi nyo na-gets? Ang slow nyo dun sa part nyo na yun. So, may mga video nga din ako guys. Abangan nyo lang sa vlog nila. Nahihiya talaga ako dyan. Sobrang mahihiyain ko. Pero, basta, nahihiya talaga ako. Hanggang ngayon, nung pinapanood ko, nahihiya ako dyan. Meron nga kami kasi guys, 3 team. Tapos basta yung kanina nakita nyo na yan. Tapos ito nga yung parang high-end model. Pero guys, yung una naka-stockings ako. Kasi ayun yung nasa model, naka-black stocking siya. Pero na-realize namin na nakalabas nga lagi yung, ayun yung kulay itim sa legs ko. Parang mahirapan mag-edit. So ginawa, pinaalis na lang siya. Pinakita na lang yung totoong legs ko guys. Yun, kahit may itim tuhod ko kasi maputi naman yung legs ko. Charis lang. Feeling ko nga guys, nangitim-ngitim din ako dito kasi hindi talaga ako nagpi-pink, B. Hindi talaga ako pala pink. Alam niyo, lagi ako naka-black. Pansin niyo yan? Lagi ako naka-black or naka-dark blue. Kasi parang feeling ko, hindi bagay sa akin yung mga light color. Nangingitim ako. Di rin yun rin ako makikita ng nag-white. Kasi ito nga guys, nakikita niyo dyan, inaayos nila yung mukha ko, ganyan. Tingnan niyo, pagod na. Ang kapal ng mukha ko dun sa part na napagod pa ako guys. Pero mas pagod sila sa akin. Sa sobrang tagal kong umaura-aura at ma-convince yung sarili ko na mag-model guys, nag-umpisa kami ng 9 a.m. ay ng 10 a.m. Natapos kami ng 3 o'clock. Ganun katagal. Ganun katagal, B. Ang ginawa nila sa akin, nakakahiya. Pasensya po dun sa mga nag-makeup sa akin. Yung nag-ayos ng buhok ko, sa creative, sa nagtuturo ng mga posing ko. Dun sa nahirapan, yung kamay ko. Alam nyo guys, yung kamay, kailangan i-arte-arte daw yan. Yung kamay ko, hindi sanay sa arte-arte, B. Maarte lang ako, yung kikay-kikay. Pero hindi kasi ako guys, yung mga hindi pa ako dun sa part na yung mga, alam nyo yung mga girls na nag-aura-aura, yung mga nagta-thirst trap, ganun. Sinasanay ko ngayon sarili ko, diba? Lately, nagpa-upload ako ng mga thirst trap. Kaso ginagawa nyo, akala nyo baliw ako. Ito kasi yun, guys. Kaya, nagpa-practice ako. Kaso tinake nyo, as may toyo ako yung mga upload ko nun. Hindi, talagang pinapractice ko na yung aura-aura, ganyan. Kasi, baka hindi ito yung una. Baka may sumunod. Abangan! Ayun nga, guys. Bawal pa sabihin, guys. Pero, guys, etong susunod, magugulat kayo, guys. Sabihin mo talaga, Elena, napansin ka din. At eto nga, guys, yung sinasabi ko sa inyo kanina, na hindi talaga ako nag-a-accept ng mga brand unless ginagamit ko talaga. Kasi nga, guys, ayoko masira talaga yung credibility ko sa inyo as your number 1 chismosa ng India. Kaya, guys, kahit may mga, alam niyo, streaming app na pinopromote din ng ibang vlogger. Ayun, so na-research ko nga. Ingat-ingat kayo sa mga pinopromote na streaming app, yung pinapanoodan ng mga movie, guys, ha. Yung iba dun, pirated, tas may mga ads. Sabi sa akin ni Adi, may mga ads, since pirated yung pinapakita, baka nag-a-allow sila ng mga ads. Pag kinlik mo, mahahack yung mga account mo. Ganun sabi sa akin ni Adi. Syempre, si Adi, bago ako mag-accept ng brand, guys, kontra yun. Ayaw niya nang nagsisinungaling ako sa inyo. Ayaw niya nang masisira yung credibility namin mag-asawa. Kaya guys, sinasala namin yung mga brands. Kahit madami, kahit malalaki yung offer nila, guys, kahit madaming influencer na nagpo-promote, pinapatanggihan sa akin ni Adi. At minsan ako mismo tumatanggi. Kasi nga, ayoko magsinungaling sa inyo. Kaya nga, guys, itong Bella Amore, yung itong shampoo na to, sobrang proud ako dito na ginawa ko to. Dahil from actual user talaga ako, guys. Kaya, more than them, guys, ay sobrang thankful ako. At ako ang napili ng Bella Amore. Sobrang thank you po. Thank you po at napansin niyo ako. Kasi as papansin. Kasi ito nga, guys. Ito yung favorite part ko ng shoot. I mean, hindi siya mabigat. Magaan lang siya. Ito yung
Gusto-gusto ko yan gawin actually. Nakita ko yan sa drop kaso hindi pa nila pinupush, last na nila pinush yan. Pero yan yung nakita kong gustong-gusto ko talagang gawin. Kasi feeling ko lang, piling lang ako. At nung ginagawa ko nga to guys, naaalala ko yung nanay ko. Yung nanay ko kasi guys, push na push sa akin kahit ang pangit-pangit ko noon. Alam niyo ba dati, Santa Cruzan, mag-ano kami, audition ako. Tapos, sa barangay lang yun guys, audition. Dalawa kami ng kapatid ko kasama, pero ako lang nag-audition. Tapos, alam niyo ba sabi? Ay, ako kasi guys, ako yung gustong sumali. Si Sharina ayaw. Sabi sa nanay ko, ay ayaw namin siya yung isa. Sabi ng nanay ko, ay wag na lang. Kasi ito yung may gusto. Ako nga daw yung may gusto. Yung si Sharina kasi maganda siya talaga, B. Kahit hindi siya nagparetoke, maganda talaga yung kapatid ko na yun, guys. Bata pa lang siya, mas maganda talaga siya sa amin dalawa. Kasi may panga siya, may chin siya, ako wala. So ayun nga, guys. Ayun. Frustrated din yung nanay ko sa akin kahit di ako maganda. So ngayon guys, kahit di pa rin ako maganda, hindi pa to todo kasi gagastusan ko pa siya. 'Di ba? Sabi niyo nga, di ako maganda. Kaya syempre gagastusan ko pa hanggat gumanda ako sa paningin ko na 100%. Okay? Hindi para sa inyo. Para sa confidence ko to. Ayun, hanggang sa dumating ako dun sa part na sobrang confident ko na dun ako titigil. Eme lang guys ha. So ito nga guys, ayan. Binigyan ako ng flowers, binigyan ako ng Dior. Sobrang thankful talaga ako guys. Kasi guys, hindi ko naman ini-expect na darating ako sa point na to. Ang alam ko lang talaga guys, uuwi ako ng Pilipinas. Ayun lang alam ko. Uuwi ako ng Pilipinas, magtuturo muna ako. Hindi ko in-expect yung mga paganyan-ganyan, B. Yung mga paganyan, mga mga tawag ba sa akin guys? Endorser na ba tawag sa akin? Hindi ko alam anong tawag sa akin. Alam ko lang, sa isip ko lang nag-photoshoot ako ganun. Tapos syempre, hindi ko nga sinama yung mga anak ko hanggang sa nasapok na naman ako ni Api. Si Api, pag di siya nasasama, sinasapok niya ako. Pang ilang sapok na sa akin ni Api to guys sa video. Pangatlong sapok niya na sa akin yan. Kasi feeling ko pag iniiwan ko siya, nababad trip siya sa akin. Kaya pag umuwi ako, sapok talaga ako. Diba yung video ko din na umuwi ako ng Hong Kong, umaakmang sasapukin ako? Ganun siya ka, nakuha niya talaga yung ugali ng nanay.